Mic ko, ha? Oh. Gibson. Kahit saan yung pindot natin. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Tunay ang Panginoon ay dakila. Amen? Araw ngayon ng muling pagkabuhay, ito ay ginugunita ng buong daigdig ang pagkabuhay. Ha? Ng ating Panginoong Hesus. Kaya tayo manalangin, Lord, maraming salamat sa oras kong ito. Na ang lahat, Panginoon, ng tao sa mundong ito ay abala sa pasasalamat, pagdiriwang sa iyong muling pagkabuhay. Salamat dahil sa iyong pagkabuhay, kami ay may buhay. Kami ay may kasaganaan. Kami ay may pag-asa, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Hayaan mo, Diyos, na sa umagang ito, marinig ng maraming tao ang mabuting balita patungkol sa iyong muling pagkabuhay. At hayaan mo, Diyos, na padaluin mo, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng mga may sakit, karamdaman, Panginoon, na nanonood, na sa iyong muling pagkabuhay, ikaw ay Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa umagang ito, Panginoon. Alam ko, inaabot mo na ang lahat ng nangailangan ng kapahayagan patungkol sa muling pagkabuhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Okay, napakabuti ng Panginoon. Amen. Maraming tao ngayon ay nasa swimming. Pwede nang maligo. Maraming tao ngayon ay nasa biyahe. Nasa Boracay, nasa El Nido, at na punong-puno ngayon ang mga swimming pool. Kahit yung ating swimming pool sa baba ay napakaraming naliligo. At dito po sa ating mensahe sa umagang ito, dahan-dahanin ko lang po ito dahil hindi naman po tayo nagmamadali. At alam ko, ang mensaheng ito ay naaabot sa maraming tao. Hindi natin sila kilala, pero sila ay nakikinig, nanonood, at nagkaroon ng pag-asa. Kasi ang resurrection ng Panginoon ay pag-asa. Amen? Ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, ang ating pag-aaralan, the resurrection is the divine receipt. Ang resurrection daw po ay isang matibay na resibo sa ating kaligtasan o sa ating pananampalataya. Tingnan po natin ang napakahalagang mensaheng ito. When we study the significance of Jesus' resurrection, receipt and witnesses are very helpful. Kung pag-aaralan daw natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan maipakita ang resibo at ang mga witnesses sa kanyang pagkabuhay dahil ito ay nakakatulong sa pananampalataya ng bawat isa sa atin at pananampalataya sa mga nakakaunawa sa ating Panginoon. Sabi niya, witnesses validates the claim while receipt validates the payment. Amen? Ang mga testigo ay nagbavalidates o nagpapalakas sa kiniklaim at ang resibo naman validates the payment. Kapag ikaw ay nagbabayad, mayroong tinatawag na resibo. Amen? At ang mga testigo, siya naman na nagpapatunay na talaga ang Panginoon ay nabuhay na muli. Kasi sa panahon po natin ngayon,
napakaraming fake news, mga balita. Kumakalat ang fake news sa buong daigdig dahil binabayaran po ng mga vlogger ng malaking halaga upang ikalat ang mga maling balita sa buong mundo. Kaya minsan mapapanood natin para bagang wala ng totoong balita. Amen? Kaya ang church natin ay laging pinapangaral ang totoong balita. May totoong balita. Amen? Tuloy po natin. At ang sabi niya rito, he was raised, 1 Corinthians 15, he was raised in the third day according to the scriptures. And he appeared to Peter and then to the 12 disciples. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living through, and some have fallen asleep. Fallen asleep yung mga namatay na. Okay, tuloy natin. Wala maro. When it comes to crucifixion, he did not mention about witnesses. Why? Sabi rito. Sabi sa Tagalog, kung sa pagdating ng pagkapako ng Panginoon sa krus, hindi niya binabanggit ang mga witnesses. Bakit? Amen? Sige, umupo na kayo. Mga bata, upo. Okay? Because the crucifixion was a well-known fact in Paul's day. Sabi niya rito, ang dahil daw, ang pagkapako sa krus ay popular o kilala sa panahon ni Pablo. Dahil nakita nila si Jesus na nakapako. Napakaraming taong na nakakakita kay Jesus na buhat-buhat niya ang krus patungo doon sa Mount of Calvary. Amen? At doon siya ipapako. Nakita ito ng napakaraming tao. Hallelujah. But when it comes to the resurrection, he talks about witnesses. Because he knew that this is one area that people, especially the religious leaders, will want to dispute. Ito yung pag-uusapan ng maraming religious leaders kung talagang nabuhay ang Panginoong Hesus. Dispute. Magkakaroon ng diskusyon, magkakaroon ng debate kung talagang nabuhay ang ating Panginoon. Ang sabi diyan sa Matthew, when the chief priest had met with the elders of the divine plan, they give the soldiers a large sum of money. Tingnan niyo po, kahit sa Facebook, ayun, mag-eleksyon sa May. Nagbibigay sila ng malaking pera para siraan yung kalaban, para sila manalo. Amen? Ganun din ang mga high priest. Binigyan nila ng napakalaking halagang pera ang mga sundalo. At ang sabi niya rito,
Sabihin niyo ito. You are to say, sabi niya rin, you are to say, his disciples came during the night and stole him away while we were sleeping. Sabi ng mga sundalo, habang kami natutulog, dumating ng mga disipulo at ninanakaw ang katawan ng Panginoong Isus, ng Hesus Kristo. Ganun po yung fake news na pinakalat ng mga high priest. Sino po yung mga high priest? Sila po yung mga elders ng religious leaders ng Judaism sa panahon ni na Pablo, sa panahon ng mamatay si Kristo. Sila yung mga Parisiyos, sila yung mga Sadusiyo na kinukontra nila ang pagkapako at ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Gumagawa silang paraan para hindi lumabas sa buong daigdig ang good news. Kaya sabi niya riyan, pagkikita natin, stole him away while we were asleep. If this report gets the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. Kapag ito'y nakarating sa pinakamataas, ay talagang magkakaroon kayo ng malaking problema pag hindi nangyari ito. Ganun po, nananakot yung high priest. So the soldiers took the money, kinuha ng mga sundalo, and did as they were instructed, and his story has been widely circulated among the Jews to this very day. Tingnan niyo po, hanggang ngayon, sa Israel, sa Jerusalem, ang buong bansang Israel, naniniwala na si Jesus ay hindi nabuhay mula sa mga patay dahil mayroon pong fake news. Ang pangyayari po nito ay inahayaan ba ng Diyos na siya ay ma-fake news? Hinahayaan ba ng Diyos na maghari yung mga bad news sa mundo ito? Kaya tingnan po natin, tuloy-tuloy natin. Tingnan niyo po, and the story has been widely circulated among the Jews to this very day. Even the Islam religion ay hindi sila naniniwala na si Jesus namatay at nabuhay na maguli. Amen? Kasi nakasulat, nagbayad ng malaking halaga para siraan ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tuloy lang natin. Si Pablo, for Paul, the resurrection is the receipt or validation of who Jesus is the Son of God. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagkabuhay ay resibo na binavalidates sa Panginoong Jesucristo kung siya nga ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi diyan sa Romans 1:3-4, sabi niya, concerning the Son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Malinaw po ang sabi ng Roma 1, concerning His Son Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection of the dead. Glory to God. Yun po ang sabi ng Roma. Pag nagsasalita, minsan nakakaano sa lalamunan, Makati. Christ was not made a son by resurrection. Ang Panginoong Hesus, hindi siya nagiging anak ng Diyos dahil siya'y nabuhay na magmuli. Bakit? Tingnan po natin ang paliwanag. The resurrection demonstrated that Jesus was, in fact, who He said He was, God incarnate. Ang pagkabuhay ng Panginoon ay nagpapakita o nagdemonstrate na si Jesu Kristo ay sabi na siya ang Diyos na
katawang tao. Hallelujah. The resurrection validates all of the claims Jesus ever made about himself in the gospel. Ulitin ko po. The resurrection validates all of the claims Jesus ever made about himself in the gospel. Sa Biblia, amen? Sa Biblia na ito ang kapangyarihan, the power of God unto salvation. Glory to God. Ang sabi diyan, He was delivered over to death for our sins. Siya ay dineliver ang kanyang katawan sa kamatayan para sa ating mga kasalanan. At ang sabi niya nan, and was raised to life for our justification. Romans 4:25. Ano pong ibig sabihin? Was raised, siya'y nabuhay, siya'y na-resurrect. Ang kanyang katawan na dapat malanta ay biglang bumabalik sa lakas. Nagkaroon ng glorified body ang Panginoon mula doon sa libingan para sa ating katuwiran, para tayo magiging just in God, righteous in God, the gift of righteousness, para tayo maging matuwid sa Diyos sa lahat ng mga nanampalataya. Ganun kabuti ang Diyos. Kaya itong mahal na araw at ang kamatayan ng Panginoon sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay, ang magbibenefits po nito ay walang iba ang lahat ng nanampalataya. Amen? Tuloy lang natin. Sabi niya, kung sinasabi, if you say God raised Jesus from the dead to make us righteous, that means the work of Jesus at the cross was not enough because Jesus became sin for us. We're at the cross. Nagkakaroon po tinatawag na divine exchange. Amen? Kinuha niya ang ating mga kasalanan. Kinuha niya ang ating mga kasalanan at binigay niya sa atin ang kanyang pagiging banal, ang kanyang pagiging righteous. We are righteous by faith. Hallelujah. And we became what the righteousness of God at the cross. The divine exchange took place at the cross. Nagkaroon ng divine exchange. Tayo maparusahan, tayo mapako. Siyang napako. Amen? Kinuha niya ang ating mga kasalanan at ibinigay niya sa atin ang righteousness of God. We are, as a believer, we are righteous in the sight of God, in front of God, in the eyes of God, in the heart of God. All His children who believe the finished works of Jesus ay nagiging matuwid. Amen? Hallelujah! Thank you, Jesus. Naging matuwid tayo sa Kanya kasi nagkaroon ng divine exchange, pagpapalit ng kalagayan. Ang kalagayan natin na dapat tayo mamatay, mapako, dahil sa kasalanan minana natin kay Adan. Na ang kasalanan na minana natin kay Adan, kailangan ito'y malinis ng banal na dugo. Ito lang ang kasalanan na kailangan mapatawad. Dahil yan po ang tinatawag na original sin. Kaya siya namatay para ang original sin ng galing kay Adan ay magkakaroon ng kalinisan, para magkaroon ng katuwiran at tayo hindi na mapaparusahan. Hallelujah. At ang sabi ng Roma 5:17, through the abundance of grace and the gift of righteousness, we will reign in life. Amen? To reign in life is to receive, not to achieve. Kasi sabi nila, gawin mo yan para sumagana ka. Gumawa ka. Kahit ang kasaganaan, binabago na nila ng wala na daw prosperity good news. Amen? Na ang nakasulat sa Biblia, through the abundance of grace, ang kasaganaan ng biyaya, and the gift of righteousness, you will reign in life. Yun po ay sa pamagitan ng to receive
the abundance of grace, and the gift of righteousness. Our righteousness is a gift from God. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sabi niya, the basis of our justification, the payment for all our sins have all been taken care at the cross. Ang basihan ng ating pagiging matuwid in the eyes of God, the payment for all our sins have all been taken care at the cross. Kaya doon sa cross po, mayroon pong napakagandang nangyayari sa buong daigdig. At ito ang pinapangaral ng mga believers of Jesus. The believers of Jesus. Amen? Nais kong ipaliwanag yung dalawa. There are two kinds of believers of Jesus. One believers, Christian believers, millions of believers believe the finished works of Jesus by grace. By grace is the unmerited favor of God. The other believers of Jesus are the believers of Jesus. They believe that Jesus is the Savior. They believe Jesus, the death of Jesus on the cross, they believe. Naniniwala din sila. Pero sila rin po ay naniniwala na ang Diyos, kapag nasa ilalim ka ng batas, kailangan maparusahan ang iyong kasalanan. Kailangan ang Diyos ay galit sa kasalanan. Kailangan husgahan ka. Kaya yun po yung Jesus. They believe Jesus. They believe God. But in their consciousness, in their subconsciousness, nakikita nila na ang Diyos ay malupit. Ang Diyos ay galit. Kailangan maging banal ka sa iyong mga gawa. Kailangan sa iyong pananalita, kailangan ikaw maging banal. Sa iyong kilos, kailangan ikaw banal. Nakatingin sila sa Diyos na ang Diyos na punong-puno ng pag-uusga. Kinukot nila ang sabi ng Salmo na who can ascend unto the throne of God but those who are a pure heart and a clean spirit. Ang makarating na daw sa bundok ng Panginoon, yun lamang malilinis na puso. Nagkakaroon ng requirements. That verse belongs under the law. Amen? Kaya kailangan po ma-identify natin na ang biyaya ng Panginoong Hesus, lahat ng kailangan natin sa mundo nito, nakalaan, binigay na. Tinapos na ng Panginoon. It is finished. It is done. The only thing that you need to do is to believe. Yes, I believe the finished works of Jesus. I believe that I am healed. I believe that I am prosperous. I believe that all my sins are forgiven. Believe, believe, believe. Hindi niya sinasabi to become prosperous, magnegosyo ka, magtrabaho ka. Amen? Ang pagninegosyo at ang pagtatrabaho ay bunga yan sa pinaniwalaan mo si Jesus, na si Jesus ay nagbibigay ng katagumpayan, ng kasaganaan. Siya ay nagbibigay ng pag-asa sa mga mahirap, na ang mahirap, kapag siya ay mahirap, naniniwala kay Jesus, siya ay magkakaroon ng pag-asa to become rich. Si Corinthians 8:9. Kailangan maraming twisting sa panahon natin ngayon. Tinitwist nila yung mga verses. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, we cannot twist the grace of God. Why is it that Jesus and grace are one? Amen? Ito po ang paliwanag. Ulitin ko, the grace of God is the unmerited favor of God. Wala kang requirements. Pinagpala ka niya. Naniwala ka lang. Bakit grace? Grace is the character of God. Grace is the goodness of God. Yung tulad ng ating inawit kanina. Amen? Grace has that to do with the anger of God. Dahil long time ago, ang Diyos ay nagalit at ang galit niya hindi napunta sa atin, kundi napunta sa sarili niyang anak. The anger of God was pouring out
upon the cross, even sa kanyang kamatayan, para tayo, ang galit ng Diyos hindi na mapunta sa atin. And that is the love of God, and that is grace. Amen? Kaya kapag may nangangaral na ayaw na nilang gamitin ng grace, ay sorry na lang, baka pwede kayo mapunta doon sa ibang universalism, preterism, na ang mga demonyo ay pwede nang maligtas at si Satanas ay maligtas na rin. Yan po ang danger ngayon, na napakaraming mga false teachers na nangangaral about Jesus, about God, but marami silang mga kapahayagan na ito'y kumukontra sa tunay na biyaya. Kaya never nating kontrahin ang biyaya. Anong gagawin natin sa biyaya? Paniwalaan lang natin. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo kumakain, kaya tayo nagiging pastor, kaya tayo naging believer dahil sa biyaya ng Panginoon. Unmerited favor. Tuloy po natin. Hallelujah. It is why on the cross that Jesus shout, "It is finished." The work is done. Amen? Sabi ng Panginoon, "Tetelestai." It is finished. Amen? That was 2,000 years ago. Amen? 2,000 years ago, Jesus shouted, "It is finished." Itong linggong ito, Semana Santa, ito ay pagdiriwang o pagsiselebrate sa kanyang tinapos na gawa. Ano ba ang laman ng finished works ni Jesus? Amen? What is the substance of the finished works of Jesus? Makinig po sa lahat ng mga viewers na may sakit. When you receive Jesus as your Lord and Savior, your spirit become born again. And the Holy Spirit dwells in you. And in your spirit, God deposited what Jesus said, "It is finished," that 2,000 years ago, in your spirit, you are healed. Amen? 2,000 years ago, by His words, by His stripes, you are healed. Amen? Another one, 2,000 years ago, your sins and your lawless deeds are forgiven. Amen? Before the cross and after the cross, the finished works of Jesus, sa kanyang pagsasabing, "It is finished," tinapos niya ang kasalanan. Amen? Kaya sasabihin na lamang natin ngayon sa mga mundong makasalanan, paniwalaan niyo, tanggapin niyo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas upang ang inyong mga kasalanan ay magkaroon ng kapatawaran. Anong requirement? Paniwalaan niyo lang ang kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? The other one, "It is finished." It is finished. Nasa iyong espiritu, naroon, nung hindi ka pa tumanggap kay Kristo bilang Panginoon sariling tagapagligtas, naroon yung espiritu mong mahirap. Bakit mahirap? Dahil your spirit are dead because of the sins that you have been inherited from Adam. Mahirap dahil hindi ka nakakunik sa Diyos. Ngayon ay kayo naborn again, tinanggap mo si Jesus, naborn again yung spirit mo, na kapag naborn again yung spirit mo nakakunik na sa Diyos, your spirit will never die. Amen? Kaya kapag ikaw nakakunik sa Diyos, hindi mo na masasabing ikaw ay mahirap. Kaya yung mga nangangaral na anti-prosperity, ayaw nilang maniwala ng Diyos na masagana ka na kapag kinikilala mo si Kristo. Amen? Matagumpay na ang buhay mo. Yun ang belief system mo. Yun ang paniniwalaan mo. Paano mangyayari yan kung nakadeposito sa spirit mo sa pamagitan ng iyong pananampalataya? Binigyan ka ng pananampalataya ng Panginoon para i-exercise mo yung pananampalataya na yan para makita mo na sa iyong katawang lupa dumaraan sa kagalingan, sa kalakasan ang iyong katawan na kahit cancer ay matutunaw kapag ikaw ay naniniwala ay kayo magaling. Amen? Kahit ikaw naroon na sa kamatayan. Amen? Mayroong mananalangin na yan na naniniwala kay Kristo, believers o pastors, ang espiritu na bumuhay sa Panginoon mula sa pangamatay, sa mga patay,
yung Espiritu ng Diyos, Espiritu Santo, nasa sayo, and that power that raised Jesus from the dead are also in you. And you can use that Spirit, that power na binigay sa'yo ng Panginoon para i-command kung ano man yung gusto mong makita. Amen? Kaya sa mga may sakit karamdaman, in the name of Jesus, cancer, I rebuke you. Get out! Utusan mo. Kasi naroon ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo. Na ikaw ay nag-uutos, galing sa Diyos yan. Inuutusan mo ang mga masamang espiritu na umalis. Amen? At ang mga sakit karamdaman, kapag ang karamdaman galing sa demon spirit, yan ay umalis. Pero may mga karamdaman nang dahil sa cancer na matagal na naggagaling sa mga pagkain, dahil sa mga bisyo, nagkaroon ka ng sakit, ng cancer sa baga, nagkakaroon ng heart attack, nagkakaroon ka ng kidney problem. Yun po yung mga literal, pero ang mastermind na yan, spiritual. Amen? Kapag sinasalita mo sa pangalan ni Jesus, by the stripes of Jesus, I am healed, sinasalita mo, at yung cancer na yung nakikinig, yung mga demons of cancer, o yung cancer cell, naroon sa katawan mo, pag sinasabi mo, I am healed, by the stripes of Jesus, I speak healing, I declare healing, yung mga cancer cell na yan, sunod-sunod kung ano yung sinasabi mo. Amen? Kasi ang paliwanag dyan, yung fig tree na walang bunga, sinasabi ni Jesus, na hindi ka na mamumunga, hindi ka nagbibigay ng pagpapala, hindi ka na mamumunga, after how many days? I think, the next day, namatay yung fig tree. Dahil sinabihan lang ni Jesus na ito na mamumunga. Ganon kakapangyari ng ating dila, ng mga karang linggo yung ating pinag-aralan, na kapag sinasalita ng ating dila, kung ano yung pinaniwalaan natin, makikita natin, mararanasan natin, kung ano yung sinasalita na mayroong pananampalataya. Amen? Kaya mag-ingat tayo sa ating mga salita. Pero kapag nasa atin ang Holy Spirit, nalalaman sa ating Espiritu, yung ating mga salita ay umaayon na sa ating paniniwala na hindi tayo mahirap, na tayo magaling na, tayo masagana na. Amen? Hindi tayo nagsasalita ng mga salitang kawalan ng pag-asa. Because there is power in our words. Huwag na huwag mong sabihin ay kayo mahirap lang. Huwag mong sabihin na may naramdaman ka. Sakit karamdaman na yata ito. Ang gagawin mo, Lord, ako'y naniniwala sa iyo na 2,000 taon ako'y magaling na. Amen? Ano man ang naramdaman mo, Pastor, 1 month na ako nagdideklara, wala pa. O gawin mong 2 months, gawin mong 3 months. Kasi nga, ang kapangyarihan ng salita, yung sinabi ni Jesus sa fig tree, ilang araw lang. At ang sabi ng Panginoon, kahit yung bundok na yan, uutusan mong umalis at pupunta sa kabilang dagat. You can speak to the mountains, be thou removed, and be thou cast into the midst of the sea. That mountains will follow your words, your command. Hallelujah! Tuloy po natin. Glory to God, napakaganda po ng mensaheng ito. Sabi ng Roma 4:25, who was delivered up because of our offenses, and was raised up because of our being declared righteous. Siya nabuhay na muli upang madeklara sa buong daigdig na ikaw at ako ay righteous. Lahat ng mga viewers na nanonood sa programang ito, when you believe Jesus, you are righteous. Kahit nakikita mo ikaw ay nagkakamali, ikaw ay nakapagsalita ng hindi maganda. Kasi tulad ng sinasabi ko, ang kailangan lang mapatawad ang kasalanan ng original sin. Pero as long nandito tayo sa katawan, tayo nagkamali, tayo nagkakasala. Pero hindi na tayo nagbubuhay sa kasalan. Nagkamali, nagkakasala. 3 parte ng bahagi. The spirit, soul, and body. The spirit, naroon ang Holy Spirit na nanahan. Ang Espiritu na isilyado, hindi nagkakasala. Nag-aaway ang Espiritu at ng ating kaluluwa. Amen? The Spirit is fighting against the flesh. They are contrary to one another. As long na nandito tayo sa mundo, yung ating kaluluwa, the mind, the mouth, the seeing, the smelling, the hearing, the feelings, the 5 senses,
na rin po yan nagkakamali. Hindi yan perfect. Amen? Pero tinuturo sa atin ng Panginoon na kailangan pumunta kayo sa church, pumunta tayo sa ating tahanan, sa ating mga kwarto upang makinig tayo kasi kailangan ma-renew ang ating mind. Amen? We need to renew our mind through the hearing and hearing of the good news of the finished works of Jesus. Marirenew lang yan. Mali pala yung aking paniniwala. Amen? Kung nakikinig kayo ngayon, sa mga viewers natin nakikinig kayo, nagkaroon kayo ng paniniwala na ganito pala. Pinagpala na pala ako kung ako'y kumikilala kay Jesus. Masagana na pala ako. Pinatawad na pala ako sa aking mga kasalanan. Dahil sabi niyan, who was delivered up because of our offenses and was raised up because of our declared righteous. Amen? Tuloy po natin kasi po mayroong napakagandang paliwanag dyan about declaring. The idea here is amazing. The idea here is amazing. Jesus will not rise from the dead if you and me were not declared righteous. Wow, yun po amazing. Jesus ay hindi siya na-resurrect mula sa mga patay kapag ikaw at ako ay hindi na-ideklara ng righteous. Amen? Kaya ikaw at ako, all the believers, amen, ay righteous because of the gift of Jesus na ibinigay niya sa atin, kinuha ang ating mga kasalanan. Patuloy na paliwanag ang bango ng ating sago. James. James si Santiago. Napakabango ng ating sago na iinumin pagkatapos kumain. Hallelujah. In the death of Jesus, see justification accomplished. Ang pagiging matuwid natin sa kamatayan ni Jesus, ang pagiging matuwid natin sa Diyos ay kumpleto. Natapos, accomplished. And in the resurrection of Jesus, we see justification accepted or validated. Sa pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Hesus, ang ating pagiging matuwid sa Diyos ay tinanggap at na-validate. Amen? Napakalaga ng validation because of our justification. Hallelujah. Sabi rito, your standing before God is righteousness. Okay. Ono, nasaan si Ono? Halika. Kaya si Kevin. Halika, lapit. Example lang naman ito. O yung katabi mo. Kevin. O kaya si Kate na lang. Kate, halika. Ginali na kayo. Bilisan nyo. Matatapos at kakain na tayo. O namatay, Mar. Pindot muli. Okay. Si Kate ay isang halimbawa na mananampalataya kay Jesus. Amen? Ang kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos, ang kanyang katayuan, siya'y matuwid. Pero sabi niya rito, now your state fluctuates, but your standing never. Ang katayuan mo sa Panginoong Diyos ay ikaw'y matuwid. Hindi nagbabago. Pero ang iyong mga kinikilos, ginagawa, nagbabago, nagpa-fluctuates. Okay, mabait ka, minsan bukas, masungit ka na. Naaway mo na mama mo. Pinapalaw mo na si Kevin, yung bunso, pinapalaw mo na. Nagbabago, nagpa-fluctuates. Tingnan niyo po ang ating standing sa Diyos, hindi nagbabago, James. Kahit nagkamali ka. Mananatiling matuwid ka. Righteous ka.
in the eyes of God. Pero ang ating minsang kinikilala, nagkakamali. Amen? Yun po ang kagandahan ng kanyang ginawa na siya'y nabuhay. Sabi niya, your state fluctuates, but your standing never. Yung standing mo sa Diyos never. Tandaan mo yan hanggat paglaki mo. Hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid. At napakaganda ng plano. O palakpakan natin si Kate bilang halimbawa. Thank you, Kate. Okay. Si Ono, ayaw pakit. Amen? You're standing before God is righteousness. Now your state fluctuates, but your standing never. Hindi nagbabago. Ang sabi dyan, even when you sin, you are still the righteousness of God. O James, tingnan mo. Even when you sin. Kasi sabi ko nga, yung 5 senses natin, yung soul, nagkakasala yan. Pero hindi na tinitingnan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Saan siya nakatingin? Tinitingnan ng Diyos ang ating pagiging matuwid sa Diyos. Amen? God sees our standing as righteous in the eyes of God. Hindi na tinitingnan yung mga maliliit na bulilit na ginagawa natin sa buhay natin. Ganun po kaganda ang biyaya ng Panginoon sa atin. Even when you sin, you are still the righteousness of God. Kaya every day, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Amen? Ang tanong doon, yan ba ay nagbibigay ng license to sin? O yan, kaya mga tanong yan eh. Ano pong naidudulot yan kung ikaw ay hindi na tumitingin ng Diyos sa iyong mga pagkakamali? Sabi niya riyan, your standing is permanent. Your standing as being righteous in the eyes of God, in the sight of God, ay permanente na. Permanent. Hindi nagbabago. Bakit? Sabi niya riyan, your state, which includes sinning, fluctuates. When you sin, you don't become unrighteous. Kapag nagkakamali ka, nagkakasala ka, hindi ka magiging unrighteous. Under the law, pag nagkakasala ka, tatawid, magiging unrighteous ka. Imatuwid ka, righteous ka, nagkasala ka, unrighteous ka. Parang dalawa-dalawa. Pero sa mata ng Panginoong Diyos, sabi niya riyan, when you sin, you don't become unrighteous anymore than when you were a sinner. You do right. Nung ikaw ay makasalanan, gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng kabutihan, you are still a sinner. But when we are the believers of God, when we are the righteousness of God, tayo nabubuhay na sa pagiging righteousness. Amen? Ang consciousness natin, wala na tayo sa tendency na nagbabalik tayo doon sa luma, kaya walang backsliding sa atin. Amen? Hindi tayo naniniwala sa backsliding. Paano mo paniniwala ang backsliding kung in the eyes of God, hindi nagbabago? Kaya maraming tao ayaw nilang maniwala dito. Pero yung mga nagbabackslide, hindi nila naintindihan kung ano talaga ang mensahe ng biyaya ng Panginoon. Sabi niya, anymore than when you were sinner, you do right, it makes you righteous. You're still a sinner. Nung hindi ka pa born again, nagkasala ka, nanatili ka makasalanan. Pero nung na-born again ka, nagkamali ka, nagkakasala ka, hindi ka na makasalanan, kundi ikaw yung katuwiran ng Diyos. We will remain the righteousness of God in Christ Jesus. That is good news. Hallelujah. Tuloy po natin. Sabi niyan, that's why preaching that you are the righteousness of God is an important because it gives people the power to overcome that sin in their lives. Amen? Basahin po natin ang mensahe na yan. Yan ang dahilan kung bakit ang pangangaral ng righteousness of God, the reason why we are preaching that we are the righteousness of God, that it is so very important in the lives of the believer because it gives people the power to overcome sin. Romans 6:14. Amen? Sabi ng Romans 6:14, sin has no more dominion in you. For you are not under the law, but under grace.
Nung tayo na sa church na under law and under grace, magugulat ka, ang magagaling na pastors, yung aming mga pinanggalingan, magagaling na pastors, minsan 12 pastors, nangangaral, pero under the law sila, ang galing na preaching about Jesus, but law and grace. Pero pagdating sa punto, nagulat silang lahat, nagulat kaming lahat, dahil sila ay nakalublob sa kasalanan. Natanggal sila sa pagkapastor, kasi matindi ang mga pinagagawa ng kasalanan. Sabi ng Romans, sin has no more dominion in you, for you are no longer under the law, but under grace. Amen? Ang dominion ng mindset natin, hindi na kasalanan, kundi kabaitan na ng Diyos. Under the law, for you are under grace. Amen po ba? Anong sabi ng Corinthians 15, the strength of sin is the law. Hanggang nandoon ka sa church na pinapangaral ng law, naroon yung kasalanan. Pero dito sa atin, alam natin kapag tayo nakagawa ng kasalanan, we are forgiven. Amen? Hindi na tayo mapaparusahan dahil ang Diyos ay nagbigay niya siya ng parusa sa kanya mismong anak. Hallelujah! Ang message na ito ay courtesy doon sa ating bishop. Sabi niya ito yung pangaral natin. Kasi napakahalaga ng mensaheng ito. Bishop Dino Baliao. Bishop Dino Baliao. It does not produce licentiousness. It produces true holiness. O tingnan niyo po, kapag yun ang naintindihan natin, ito'y nagbibigay hindi upang mabuhay tayo sa kasalanan, kundi ito'y nagbibigay ng buhay ng may kabanalan. Amen? Kaya sa patuloy nating pangangaral, makinig yung nasa likod. Kevin, makinig. Huwag kayo maingay dyan. Okay. Ito po, ang biyaya ng Diyos, parang nakakulong, ikinulong ni Satanas sa isang lugar para hindi mabigyan ng kapahayagan ang maraming pastors, ang maraming churches. Dahil once na sila ay nagkaroon ng kapahayagan kung ano ang grace, parang mayroong ginto sa loob ng grace na nakabakod, binakod ni Satanas. Huwag yung aralin yan, huwag yung intindihin yan. Kasi sa loob yan, doon lalaya ang maraming tao. Doon lalaya na ikaw ay hindi na sin conscious, hindi holy conscious na. Hindi ka na nag-isip ng gumawa ng mga bagay na gagawin mo para magkasala ka. Hindi ka na nag-isip ng mga bagay na kahihiyan ng iyong pamilya, kahihiyan ng iyong sarili. Aalisin ng Diyos yan kasi hindi ka na conscious ng sin. Amen? Kaya magiging godly conscious na tayo kapag tayo ay sa ilalim ng biyaya. Hindi naman ibig sabihin natatakot tayo na kapag tayo nagkasala, parusahan. Amen? Pero ang sabi dyan, it does not produce licentiousness. Hindi ito nagbibigay ng lisensya para gumawa tayo ng kasalanan. Kahit nung tayo na under the law, kahit walang lisensya, maraming pastor gumawa ng kasalanan. Maraming mananampalataya naggagawa ng kasalanan. Pero dito, ang sabi rito, it produces true holiness. For almost 2013 hanggang ngayon, almost how many years na? 7 plus 5, 12 years na. Yung consciousness ko, hindi na nag-iisip ng mga bagay ng kasamaan, ng kasalanan. Nilinis, ginawang banal ng Diyos yung kaisipan ko at kasama ng mga kasamaan ko. Hindi na kami nakapag-isip paano magkakaroon ng pangangaral na pera-pera. Amen? Nangangaral tayo, may pera wala, may biyaya wala, tuloy ang pangangaral, may pera wala, naroon ang tunay na pagsamba, magpuri sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, kasi nandun sa puso mo eh. Nagkaroon ka na ng malinis na puso, nilinis na ng Diyos ang ating puso, dahil tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang nag-aari sa ating puso, yung the works of the flesh, the sinful nature. Amen? What are these the sinful nature? Sinful nature. The sinful nature is hatred, envy, jealousy, adultery, fornication, lust of the flesh,
nandoon. Pero kung tayo na kay Kristo na, wala na tayo sa ilalim ng sinful nature. We are already under the Spirit. We are in the Spirit. And what are the fruits of the Spirit? The fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, kindness, patience. Such there is no law. Nandoon, hindi kusang ginagawa natin. Kusang lumalabas. Amen? Kusang lumalabas ang bunga. Malapit na tayo matapos. Hallelujah. Sabi lang, Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1. Ang kapayapaan na sa atin through the death of our Lord Jesus Christ. Since, sabi niya, since we have been justified, naging matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon. Therefore, sabi niya, through faith, we have peace with God. Ay kapayapaan na tayo sa Diyos. Wala na tayong pangamba na nagagalit ang Diyos sa atin. Never na siyang magagalit sa atin. At yun ang pangako niya. Sabi niya, now you may say, what does this got to do with my physical condition? Okay? Ano naman ang may tutulong nito sa aking katawang lupa? Okay. Physical condition. Physical. Hindi spiritual condition, kundi physical condition. Ang sabi rito, ang sabi dyan, my problem, my needs, my fears, my challenges, I got everything to do with our entire life. Lahat daw yan, lahat ng kinalaman sa ating buong katauhan, sa ating buong buhay, ang sabi dyan, peace with God means God is with you. And He is for you. Ang ibig daw sabihin ng kapayapaan ng Diyos, ang Diyos ay nasa sayo, ang Diyos ay para sayo, at ang Diyos ay kasama mo. Amen po ba? I will never leave you nor forsake you. Na kapag yan ay naisipan natin, ng Diyos pala nakatingin sa atin, hindi na niya sasabihin sa atin, magpipray ka, Pastor Mar, para ibibigay ko sa iyo ang blessing mo. Paano ibibigay ng blessing mo kung ang lahat ng blessing, Tatay Ed, ay nasa spirito mo na? Pero hindi ko sinasabing hindi tayo manalangin. Ang the best prayer na itinuturo sa atin bilang mga pastor at mga believer, yung panalangin na tapos na. Thanksgiving prayer. Pasalamatan na lang natin ang Panginoon. Tulad nagkaroon si Jesus na 5,000 na papakainin. Gutom. Mayroong bata may dalang isda. 5 tinapay, 2 isda. Anong ginawa ni Jesus? Itinaas. At nagpapasalamat. Nung itinaas na nagpapasalamat, kahit before the cross nangyari yun, bago siya mamatay, nagmamanifest na ang kapangyarihan ng Diyos, yung ating pinag-aralan na. Nandiyan na. Lahat ng pangailangan natin sa buhay, nandiyan na. Amen? Pinaghirapan ba natin? Hindi. Nagkataon lang na tayo may hanap buhay. Hindi na tayo nahihirapan kasi nandiyan na ang hanap buhay. Yung iba, kailangan mag-sakripisyo sa paghanap buhay para maranasan ang kasaganaan. Sa atin, tayo maging masaya kung ano man ang ating ginagawa. Amen? Tayo masaya sa lahat ng ating ginagawa. Kasi sabi ng Panginoon, kung saan ka masaya, suportahan ka. Suportahan kita. Di ba? Sa totoo lang, James, lahat ng ginagawa natin, ang suporta ng Diyos na sa atin. Never yan ng ginagawa mo, kinukontra ng Diyos. Kung saan tayo masaya. Sabi ko kay Neil, anong nararamdaman mula tumugtog ka dito? Sabi niya, napakasaya. Pero mo, ganyan ang kanyang ginagawa. Masaya siya, natutuwa siya sa Diyos. Si Neil na. Marunong mag-drum, marunong mag-bass. Palagay ko si James, ganun din. Amen ba? Hindi natin ito ginagawa para maging masaya tayo.
ginagawa natin ito dahil gawain ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kasayahan. Ako, mag-8 years na tayo this year. Masaya ako. May naniniwala man o wala. Lumaki man o hindi, at hindi pa lumalaki yung church natin, dahil bago pa lang naman tayo. Masaya ako. Hindi ako nabubuhay sa nakikita. Ang sabi ng Biblia, we walk by faith, not by sight. Amen? The righteous shall live by faith. The righteous shall live by faith. The just shall live by faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ano po sabi niya? God is more powerful than any disease, financial needs, etc. If God is for you, or what can be against you? Tingnan niyo po, kung ang Diyos ay na makapangyarihan sa lahat, walang sakit karamdaman. Kaya Kuya Ed, anumang diabetes, anumang arthritis, utusan natin. I declare healing. I speak healing. Cancer, come out in the name of Jesus. At yun ay sumusunod. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos dara sa ating loob, sa ating spirito. Amen? Kaya sabi niya, ang miracles, healing, prosperity, abundance, it is voice activated. Na-activate siya sa pamagitan ng salita. Be healed in the name of Jesus. Be strong. Because of Jesus, tayo malakas. Amen? Makaranas tayo sakit karamdaman. Makaranas tayo ng kalakasan, kagalingan. Tingnan niyo po yung sinabi niyan. God is more powerful than any disease, financial needs, etc. If God is for you, who or what can be against you? Sino makakalaban sa inyo kung ang Diyos nga nasa sa iyo? Kahit nag-aalala ka na, minsan dumarating na. Amen? Yung mga kasamahan namin for almost 30 years na believers, ang yayaman nila. Ngayon, ang problema nila, paano nila maipamana sa mga anak nila yung kayamanan na mayroon sila. Yun ang problema nila. What then is the resurrection? It is the divine receipt. Ano ngayon ang muling pagkabuhay ng Panginoon? Ito ay resibo sa ating pananampalataya. Is the receipt a payment? Ang resibo ba ay kabayaran? No. The receipt is the proof of the payment. Ang resibo ay katibayan sa binayaran ng Panginoon. Amen? The cross is the payment for our sins. Ang cross sa Kalbaryo ay kabayaran sa ating mga kasalanan. Ang libingan na wala ng katawan ng Panginoon is the receipt, ay resibo na nagpapakita ng ginawa ng Panginoon, perfect Son of God, that He is the perfect Son of God, made perfect payment for our sins. Ang kanyang muling pagkabuhay ay perfect para bayaran ang ating mga kasalanan na minana kay Adan. Amen? However, the payment itself is of little good without the receipt. Ang kabayaran daw, ang bayad, ay maliit ang value nito. Hindi gaano maganda o nakakabuti kapag walang resibo. And if Christ has not been raised, your father is futile, and you are still in your sins. Kapag hindi siya nabuhay mula sa mga patay, tayo na natili sa ating mga kasalanan. Walang kabuluhan ang ating mga pangarap. Amen? Kung hindi siya nabuhay. And your sins still in your sins. And you are still in your sins. Ano sabi niyan? Hinahanap siya doon sa libingan. Why do you seek the living among the dead? He is not here, but He is risen. Hinahanap ang kanyang katawan. Sabi niya, wala ang Panginoon dito, kundi siya ay nabuhay na maguli. Nabuhay na maguli ang ating Panginoon. When the devil came and say, you know why his sickness unlocked him on you? Kapag ang demonyo nagsasalita, kaya
Kaya ka nagkaroon ng sakit, kaya naghirap ka kasi mayroon kang ginawa kahapon o 5 taon nakaraan, kaya nangyayari sa'yo. Ano sasabihin natin? Sabi rito, because you are paying the price of what you did last month. Sabi ng Diablo. Anong sagot natin? Produce the receipt. Ipakita natin yung resibo. Amen? Sabihin natin sa demonyo. Sabihin natin, Jesus has risen from the dead and I'm declared righteous. Amen? Sabihin natin kay Satanas na ang nangyayari sa akin mga bagay na hindi maganda, hindi nang dahil sa kabayaran ng aking mga pagkakamalit, pagkakasala, bagkus. Sabi niyan, ipapakita natin sa demonyo ang kanyang muling pagkabuhay. Amen? See, Jesus has risen from the dead and I am declared righteous. Kaya lagi natin sasabihin na we are righteous, we are righteous. I'm forever strong, forever healthy, forever young, forever rich. Sa lahat ng mga viewers, napakalaga na lagi magdideklara na kayo'y malakas, walang sakit, walang diabetes, walang high blood, walang heart problem. Amen? Sa mga susunod na linggo, pag-aaralan natin yan ng mga source ng sakit karamdaman at bakit siya tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya subaybayan po natin ang programa natin. Okay, hanggang doon na lamang po. Tayo po'y mananalangin. Ako po'y mananalangin sa lahat ng mga viewers na may sakit, karamdaman. May mga problema. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa oras kong ito, sinasalita ko ang kalakasan, sinasalita ko ang kagalingan, sinasalita ko ang kaunlaran, sinasalita ko na ang cancer ay tinunaw mo na sa iyong kapangyarihan, ang diabetes ay tinunaw mo na sa iyong kapangyarihan, sa iyong muling pagkabuhay. Lord, maraming salamat, pinadadaloy ko ang power that raised Jesus from the dead shall quicken to every mortal bodies that who are watching this program now. I declare that we are righteous. I declare we are holy. I declare we are no longer under sins. Yes, thank you, Father God, sa tinapos mong gawa na kami hindi na mahihirap, kami masagana, kami maunlad, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, sa iyong tinapos na gawa. Maraming salamat po, Panginoon Hesus. Maraming salamat sa kagalingan. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa programang ito. At maraming salamat sa simbahan na ito na pagdating ng mga susunod na linggo, tuloy-tuloy ang laban ng aming pananampalataya. Magdadala ka ng maraming kaluluwa sa simbahan ito at magkaroon pa ng marami pang mga simbahan na tulad na ganito pinapangaral ang iyong biyaya. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dumako tayo sa Holy Communion. Ikaw na naman, Kate, ang magdala dito. Tulungan mo si Ate Kate. Tawagin sila, yung mga bata, tawagin doon. Pag Holy Communion na tayo. Jesse, tawagin sina Uno doon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, bigyan lahat ito, Kate, bigyan mo yung dalawa. Hindi nag-chat si Ma'am Ben. Hindi nag-chat. Pasok, mag-Holy Communion na tayo.